May isang tao na napakayaman. Dahil sa yaman niya, halos hindi niya nakilala yung Diyos. Minsan naisip niya mag-ikot sa ibang bansa. So sumakay siya sa isang napakagandang barko. Yung nasa kalagitnaan na biglang nagkaroon ng bagyo at nalunod itong barko na ito. Pero napakapalad ng taong ito sapagkat siya lang ang nabuhay. At napadpad siya sa isang island. Pagdating sa isang island, sigaw siya ng sigaw doon. Pero wala nakakarinig sapagkat nag-iisa lang pala siyang tao sa island na yon. Nung pagkaumagahan, habang nakahiga pa siya sa puno ng kahoy, gutom na gutom siya. Nakatingalay siya sa taas at naalala niya ang Diyos at nanalangin siya, Panginoon, tulungan mo ako, gutom na ako. Then after nun, lumakad itong tao na to, and then nakasumpong siya ng mga saging. So maya-maya naman, nakakita naman siya ng puno ng niyog. So nabusog ang tao na ito. So habang nakaupo siya, naisip niya na dapat magkaroon siya ng kubo para kung sa ganun, kung magkaroon man ng ulan, hindi siya mabasa. Ang problema niya, hindi niya alam paano gumawa ng kubo. So muli nakatingalay siya sa taas. Sabi niya, Diyos ko, tulungan mo naman ako na magkaroon ako ng kubo para hindi ako mabasa pag umulan. Then after nun, lumakad tong tao na to, nakakita siya ng mga kahoy na putol, then yung mga damo. So, in short, nakagawa siya ng kubo yari sa mga kahoy at saka damo. Habang nagpapahinga siya doon sa kubo niya, naisip niya na mag-ipon ng maraming pagkain sa loob ng kubo niya. Muli, sabi niya, Panginoon, total, mabait ka naman sa akin. Tulungan mo ako na magkaroon ng maraming pagkain dito sa kubo. So, umalis ang tao na to, naghanap ng mga pagkain, at muli, nakasumpong siya ng maraming pagkain at dinala niya ito sa kanyang kubo. So, sabi ng tao na to, kahit isang buwan ako hindi lalabas dito, mabubusog na ako nito. Hindi na ako magugutom. Then dumating yung isang araw, dumating yung punto na naboring siya dun sa kubo niya. Sabi niya, mamasyal nga ako. So, namasyal itong tao na to sa gilid ng karagatan. Nung nakalayo na siya, biglang kumidlat at tinamaan ng kanyang kubo. So, yung kubo niya naging abo. Lahat ng pinaghirapan niya na pagkain na inipon niya, naging abo, hindi niya napakinabangan. Ang ginawa niya, sigaw siya ng sigaw at tinuturo ang himpapawid at sinisisi ang Diyos. Ano kaklase kang Diyos? Bakit mo ako pinabayaan naghihirap ngayon? Tinulungan mo ako magkaroon ng kubo, tinuruan mo ako magkaroon ng prutas, pero ano na ngayon? Sinunog mo lahat. Ano kaklaseng Diyos? Buong hapon na yon sinisisi ng Diyos hanggang sa nakatulog siya. Pero nung magbukang liwayway na, may naririnig siyang boses. Akala niya panaginip lang. Pero nung buksan niya kanyang mata, nakita niya maraming tao sa kanyang paligid. At yung napansin niya, mga Coast Guard pala. Kaya tinanong niya mga Coast Guard, paano niyo nalaman na may tao dito? Ang sagot ng Coast Guard, kahapon po may nakita kaming usok nang galing dito sa island. Kaya ninais namin puntahan ang island na to. Kaya andito ka pala na humihingi rin pala ng tulong. Siguro sa panahon na ngayon na kung saan humaharap tayo ng krisis, sinisisi rin siguro natin ng Diyos. Wala tayong trabaho, bagsak ang negosyo. Ang tanong ko ngayon, sinubukan na ba natin kausapin ng Diyos? Naglaan ba tayo ng oras araw-araw para kausapin ng Diyos? Kung hindi pa, subukan ninyo kausapin ng Diyos. At para maintindihan ninyo kung ano ang purpose, bakit tayo humaharap ng problema ngayon. At lagi nating tandaan, kahit gaano man kabigat ang ating problema, God will always make a way. Kausapin lang natin siya. Sayang yung mga oras natin na wala tayong ginagawa. Turuan din natin ang ating pamilya kung paano lumapit sa Diyos. Sabay-sabay nating tapusin ang krisis na ito kasama ang ating Panginoon.